Welcome to Donmar TV News Channel. Ang gaganda ng mga plano, ang gaganda ng direksyon ng pamumuno kapag si BBM po ang makaupo sa Malacanang. Pero yung mga talunan dyan, ay nako, makikita mo doon ang expertise ni Bongbong Marcos when it comes to foreign policy. Makikita mo doon how he handle situations na maaaring maipit ang ating bansa, no? Sa sigalot ng dalawang mga nag-umpukang malalaking bansa. Pero tingnan mo, she was able to manage, he was able to manage yung kaniyang idea na mapaabot. No? Kung English ang tanong, English din ang sagot. Kung Tagalog ang tanong, Tagalog din ang sagot. Yan, walang pakime-keme, walang pa-ek-ek-ek-effect. Doon mo makikita, hindi ninyo matatalo ang karisma ni Bongbong Marcos. Kaya ako, sabi ko sa post ko kanina, hindi po ako nagkamali ng kandidato na aking sinusuportahan. Anong sabi ko dito? Anong sabi ko dito Sa totoo lang, anong sabi ko dito kanina? Proud na proud na proud ako sa kandidato ko sa pagkapangulo. Kasi ang iba dyan, dinadaan na lang sa pang-aaway dahil hindi man lang nila kayang ipagmalaki ng harap-harapan ang kanilang mga manok sa darating na halalan. Kaya gumagamit sila ng huwad na larawan, mga peke na mga larawan, mga troll na mga larawan, yung mga alien na mga larawan, mga aso, mga pusa, mga ahas, mga dahon, mga bulaklak, yan ang mga supporter ng ibang kandidato na katunggali ni Bongbong Marcos. Wala kang mapulot sa kanilang mga aral. Kung alam mo kung ano ang mapupulot mo, puro puot, puro galit. Unlike sa akin dito, nang iinis lang ako sa inyo. Nang iinis lang ako sa inyo. Kung matatalino talaga kayo, hindi kayo maiinis. Kasi alam nyo kung bakit? Tama yung sinasabi ko. Ang mga supporter ng ibang kandidato na katunggali ni Bongbong Marcos, mahilig manira, mahilig manggamit ng ad hominem, mahilig hamon ng debate. Yan sila, feeling angat, pero tanga naman. Pero kami, hindi kami nang aaway. Tinuruan ninyo kami na inisin, na buwisitin kayo araw-araw. No? So I was born to make you buwisit. Hindi nyo nga sinampal ang bunganga ng person, may person with disability na nga siya, yung akbayan, na may akbayan pa dito, ang kapal ng mukha na itago ang mayon, kasi baka may magpunta daw nagnanakaw. Ganun. Imagine mo, tapos may mga kabataan pa siyang kasama, awat sulit North. Diyos ko, Ginoo ko Santissima, binigyan ka ng pangalawang buhay, tapos yan ang gagamitin mo. Ako, binigyan ako ng pangalawang buhay. Sa totoo lang, I inspired people. Pero inyo wala You are engaged in negative campaigning. Ako, hindi ako nag-engage ng negative campaigning. Iniinis ko lang kayo. Kasi alam ninyo kung bakit. Kapag ininis natin itong mga followers ng ibang kandidato, lumalabas ang pagkabastos nila, lumalabas ang pagka-agrugante nila. They don't even know how to discuss issues. Ang kanila lang yung structured na, convicted si Marcos, anak ng magnanakaw, anak ng diktador, bla 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 bla. Yan ang matutunan mo sa mga supporter ng ibang kandidato. But, ang mga supporter ni BBM, bastos kung binabastos. Sa totoo, bastos ako. Sa totoo lang, bastos ako. Kapag marunong kayong mangbastos sa tao. That is why kami dito masaya. No? So, hanapin ninyo sa mga followers ko, sa mga followers ni BBM, hanapin ninyo yung video na kung saan I discuss the platform of government of Bongbong Marcos. Kasi yung isang oras na pagpapaliwanag niya, napagsagupaan niya doon sa mga grabe. My God. Professor Clarita Carlos. Professor Clarita Carlos, saludo po ako sa inyo. I am very happy because para nakita ko si Miriam Defensor Santiago. Very bold, matapang, ang gaganda ng mga prinsipyo, ang gaganda ng line of questioning. Sasrugando Sasot, really appreciate. You know why? Sir, nawawala ang signal. Kaya nga yung problema natin Sige lang, hayaan mo kasi pag magyaman na tayo, pag marami na tayong GCash, magpapatayo tayo ng tower. Galing, nakaka-inspire talaga lahat. Yeah, oo, lahat sila. I'm sorry, I stand to be corrected. Hindi pala si Gonzales pala, hindi si Nograles.
Oo, nahiwi guro to yung utin sir no. O correct, nahiwi guro. Imagine I'm sorry, yung ano ba, yung may diferensya ba na yung may tatak na akbayan, yung palaging nagngangawa-ngawa sa Facebook. Yung palaging nagngangawa-ngawa sa Facebook. Member na akbayan. Kaya wag niyong butuhin yan. Yung akbayan, wag niyong butuhin yan. Wala kayong mapapala dyan. Do not vote. Bayan muna, anak bayan. No? Wag niyong butuhin yung mga ganyang klaseng ng mga party list. No? Alam ko yung makalibre ng mga ganyang klaseng party list na yan. Wala. Yung party list ni Muka Uson, disregard it. Humanap kayo ng talagang sektor talaga ang pinipresenta nila. Sa bagay, mayroon naman kayong choice sa party list, mayroon naman kayong choice sa presidente, mayroon kayong choice sa vice president, pero tayo dito, sulit BBM, hanap kayo ng party list na talagang nagre-representa sa marginalized sector. Huwag kayong magboto ng mga party list na kung saan personal na interest ang kanilang mga pinapagana, na hindi nakakatulong sa bansa. Ginagamit lang nila yung mga laylayan sa lipunan para nang sa ganun makakuha sila ng upuan sa Kongreso at wala silang gawa kundi yung mga nakuha nilang budget sa gobyerno, yan din ang gagawin nila para pabagsakin ang gobyerno. So don't vote that such kind of party list. Wala kayong mapapala dyan, wala kayong makukuha dyan. Ako, hindi ako mag-ano sa inyo ng party list na kung baan alam ko na hindi po makakatulong sa bansa. Kailangan gumawa kayo ng paraan, magsuri kayo, mag-discern kayo, hanapin ninyo ang isang party list na talagang totoong nagre-representa. Yung vested interest ay para sa mga tao, para sa bayan, hindi yung pang-personal na interest. Matagal na tayong niluloko ng mga party list na mga yan. No? Yung mga party list na yan. They are not really truly representing the marginalized sector. Kaya kawawa yung mga member nila. Pinapaasa nila. No? Katulad na lang ni Chris, may sakit. Kaya nga tingnan mo, inis-inis si Gordon. Si Kiko Pangilinan, hindi niya alam kung ano yung kanyang gagawin. No? Dahil po sa parang halos na lang, kalagkarin na lang nila doon si Chris Aquino sa stage. Ayan, Sabi dito ni Mariel Mintak, katulad na lang ni Chris Aquino, may sakit na lang, pumunta pa sa rally ni Lenny Linico at galit pa rin ang nasa puso. No? Yan, bilang na lang ang araw niya dito sa lupa, hindi pa gumawa ng tama, no? At nang iiwan ng maganda, baka bukas makalawa, matipok siya, hindi pa siya gumawa ng mabuti at linisin ang puso niya. So, imbes na maawa ka, mainis ka na lang, but we pray for her good. Correct, ako din. Nananalangin din ako na gumaling ito si Chris Aquino. Kasi tao lang tayo Hindi tayo katulad nila na hindi tayo marunong magpatawad, hindi tayo marunong mangunawa tayo pero buburjakin natin. No? Sa totoo lang, maawa tayo, tao tayo kasi ganyan yung kalagayan. Dumaan din tayo sa sakit. Dumaan din tayo sa punto ng buhay natin na butot balat na lang. Ako, ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, way back 2013, butot balat ako. I came from General Santos City because I lived there for 1 year. Kasi I am a teacher of 2 private, 1 private school, 1 international school in General Santos City. Then I was also a faculty of one of the academic institution in General Santos City. Naging part-time din ako doon. So nakaranas din ako na muntik na lang ako mamatay dahil sa sakit. Kasi alam mo naman, sa totoo lang, isang kahig, isang tuka, imbis na 3 beses ka kumain sa isang araw, kakain ka na lang ng 1 beses sa isang araw. Uuwi ka alas 9, tapos yung klase mo alas 8. Uuwi ka ng bahay mo alas 9:30 dahil sa traffic. Nagbo-board ka pa lang. Hindi ka pa nakahubad ng uniform mo, matutulog ka. Na hindi ka na makagising, umaga ka na makagising. Kasi ang klase mo naman is 7:30 na naman. So, nagkaroon ako ng over-fatigue. Kaya siguro, aside from over-fatigue, may mga sakit ako. Kaya, ang sabi ko sa sarili ko, sabi ko, Lord, if you give me another time to live, no? If you give me another chance to live, I will make my life meaningful, no? I want to fulfill all my dreams in life to my family. At sabi ko, I will become an instrument in order that my people, of course, Filipino people will be inspired.
That is the reason why, no? Pero during that time, I'm already a life coach. Pero hindi lang masyado nagpa-practice ng life coaching, hindi na masyado nagpa-practice ng tinatawag na retreat kasi nagre-retreat ako eh. Isa ako sa retreat master. Pero yung retreat ko hindi po religious setting. That is universal, no? More on personality development, pagkilala sa sarili, pagkilala sa mga tao na gusto mo makasalamuha. Kung ganito yung tao, anong gagawin mo? Kung ganito yung tao, anong gagawin mo? So dumating din sa punto na nagkasakit din ako. Dumating din sa punto na nawalan ako ng pag-asang mabuhay kasi alam mo kung bakit. Hala, sige, ubo ka ng ubo, hindi mo alam, suka ka ng suka, tapos sasakit ang tiyan mo, hindi mo maubos yung 10 pesos na order ng pagkain kasi sasakit ng tiyan mo, then iinom ka ng tubig, isusuka mo. So that's what happened in my life. Kaya alam mo, ganito ako katapang, ganito ako kadeterminado, ganito ako kumbaga ka-strong na sinasabi po ninyo, ganito ako kalakas, because mayroon akong pinanghuhugutan. Kasi ayaw ko na po na may makitang mga tao na mga inaapi or whatsoever pa. Kasi naranasan ko rin inapi, ayaw ko rin na magkamuhi sa aking kapwa. Kung may kasalanan ka sa akin, okay, sige, patawarin kita, but I don't want you to involve in my life anymore. And that is my principle. Hindi ako marunong magtanim ng sama ng loob. Kahit insultuhin ako, basta alam ko na, alam ko, pagsisihan mo rin, magsisi ka, pero hindi na kita, I don't want you to involve in my life anymore. That is munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kaya ito kay Chris Aquino, sana, ang gagawin niya is, magpanalangin siya, may pera siya, mag-charity siya, no? Hindi naman basta-basta maubos yung pera niya, alagaan niya yung mga anak niya, i-inspired niya yung mga anak niya habang nabubuhay siya, i-reminish niya yung mga magagandang nangyayari sa buhay niya, kasi pwede niya mangbilhin kung ano-ano, no? Pero kapag, no, the divine, no, ang maningil sa iyo, no, through bad karma, kahit gaano ka pa kayaman, wala yang kwenta yung yaman mo. Kasi dala-dala mo yung puot, dala-dala mo yung galit, dala-dala mo yung hinanakit, dala-dala mo yung tinatawag na frustration sa buhay mo, tapos manumbat ka pa. Hindi po magandang halimbawa yan. Kailangan, kung ano man ang nangyari sa nakaraan, kalimutan na. Move on, para at least mayroong tinatawag na greatness. Ako siguro, during that time, pinarusahan din ako kasi napaka-stricto ko sa aking mga estudyante. Napaka-stricto ko sa aking estudyante. Pag malate ka lang, I don't want you na, sir, na-late ako kasi na-flat ang sasakyan, na traffic. You cannot. Ayaw na ayaw kong marinig yan when I was a teacher. Before. Because I almost 10 years naging teacher practitioner ako. Naging teacher ako for almost, kasi nag-graduate ako 2008. After ko ng graduation, nagtrabaho ako sa isang mall, isang department store, malaking mall sa Marbel. Nagiging bagger ako doon. Ang payat-payat ko, nag-push cart ako. Hanggang sa nakaipon ako ng 2 buwan ko na sweldo, I decided to take up my licensure examination for teacher. At sa tulong din ng aking mga pinsan, so nag-take ako, and sa awa ng Panginoon, isang take lang ako. Kasi, syempre, kailangan i-attribute natin yan sa mga mahal natin sa buhay. So, dahil sa ako noon, sobrang believe ako sa sarili ko. Ayaw ko ng napaka-perfectionist ko ng tao. When it comes to idea, when it comes to principle, siguraduhin mo na kapag ako yung makakaharap mo sa klase, no, siguraduhin mo may baon ka. Kasi, the moment na magkaroon ng tinatawag na recitation, ako pa naman, bihira lang ako mag-upo. Pag nagdi-lecture ako, nakatayo ako. Umiikot ako kasi tinitingnan ko ang mata ng aking mga estudyante. Kaya, bawat isa sa atin may realization. Itong si Chris Aquino, nagko-comment lang naman tayo sa bagay, attitude na yan iba-iba man yung attitude natin. Pero dapat, sa ganyang klaseng situation, may tinatawag na realization. Kung ako sa kanya, hindi na ako aano sa politika, kasi laban niya ni Lene Robredo, considering na yung pinsan niya, kumakampi doon kay Lene Robredo, pero aalagaan niya muna ang sarili niya.